Magandang araw po mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ni Rava TV. Ang inyo pong suporta at mga komento ang nagiging silbi kong inspirasyon para mas lalong lumikha ng mga makabuluhang kwento. Sana po patuloy niyong samahan si Rava TV sa bawat yugto ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Isang bilyonaryong nagluksa ng 5 taon sa akalang patay ng kanyang asawa at isang babaeng nagbalik ngunit ikakasal na sa ibang lalaki at may kasamang triplets. Paano mo ipaglalaban ang pag-ibig kung ang taong pinakamamahal mo ay nakatitig sa iyo bilang isang estranghero? Magandang araw sa inyong lahat mga ka-storyline. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong puno ng sakit, kilig at pag-asa? Ihanda na ang inyong mga earphones at mag-relax habang sinisimulan natin ang kwento ng pamilyang Madriaga. Bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka na at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang bawat kabanata. Halika na at sabay-sabay tayong masaktan at ma-in love. 5 taon na nakalipas ng gumuhong mundo ni Calix Madriaga, ang kinatatakutang bilyonaryo at tagapagmana ng Madriaga Group of Companies. Kasabay ng pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ng kanyang asawang si Josiah Quidilla, ang pagdurog sa kanyang puso. Siya mismo ang naglibing sa natupok na labi nito. Mula noon, nabuhay si Calix sa dilim, galit at bighati. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon sa kasal ng kanyang negosyo sa isang kilalang katedral, napanganga at halos tumigil ang mundo ni Calix. Sa gitna ng lakad patungong dambana, nakatayo ang babaeng 5 taon niyang iniyakan, buhay na buhay, mas maganda at may kasamang 3 malulusog at magkakamukhang batang lalaki bilang coin bearers. Ang masakit, ang kasal na yon ay kasal ni Josiah sa ibang lalaki at nang sugurin at hawakan ni Calix ang kamay ng babaeng mahal niya, isang malamig na tingin at pangungusap ang sumampal sa kanya. Sino ka? Hindi kita kilala. Paano babawiin ng isang bilyonaryong asawang nakalimot na? Lalo na't may 3 miniature versions niya na tatawagin siyang stranger? Malamig ang hangin sa loob ng lumang katedral ng San Agustin. Ngunit tila mas malamig pa doon ang pusong taglay ni Calix Madriaga. Nakatayo siya sa pinakagilid ng huling hanay ng mga upuan, formal na nakasuot ng maitim na tuxedo. Ang kanyang 2 kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon, habang ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig lamang sa malaking dambana. Naruroon lamang siya upang dumalo sa kasal ng anak ng kanyang pinakamalaking business partner sa Asia. Isang obligasyong hindi niya matanggihan kahit ayaw na ayaw niyang pumupunta sa mga ganitong okasyon. Para kay Calix, ang kasal at mga pangako ng walang hanggang pag-ibig ay isang malaking kabalbalan lamang. Walang permanenteng pag-ibig sa mundo. Ang meron lamang ay kawalan, matinding pighati, at ang walang katapusang sakit na pumapatay sa kanya araw-araw sa loob ng 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang sumabog ang pribadong eroplanong sinasakyan ng kanyang asawang si Josiah Quidilla sa kabundukan ng Palawan. Malinaw pa sa kanyang memorya ang bawat detalye ng araw na yon. Ang itim na usok na humahalik sa kalangitan, ang amoy ng natupok na bakal at mga sunog na labing inilabas mula sa guho ng eroplano. Siya mismong nag-ayos ng burol ng kanyang asawa. Siya mismong umiyak ng walang humpay habang binababa ang kabaong nito sa ilalim ng lupa. Mula nung araw na yon, namatay na rin ng isang bahagi ng pagkatao ng kilalang bilyonaryo. Ang dating masayahin at maalagang si Calix ay naging isang malamig, walang pakiramdam at kinatatakutang negosyante. Nagsimulang tumugtog ang bridal march mula sa pipe organ ng katedral. Nagsitayo ang lahat ng mga bisita
at sabay-sabay na humarap sa malaking pintuan ng simbahan. Walang interes na pinalipat ni Calix ang kanyang paningin sa mahabang hallway na natatakpan ng pulang carpet. Para sa kanya, isa na namang mag-asawang nagpapaloko sa ideya ng forever. Ngunit sa isang kurap ng kanyang mga mata, biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Calix. Sa gitna ng bumukas na malaking pinto ng katedral, nakatayo isang babae na nakasuot ng simpleng white lace wedding gown. Hawak nitong isang bouquet ng mga puting rosas, ang magagandang hugis, manggahang mata, ang matangos na ilong at ang mga mamula-mulang labi na dating humahalik sa kanya tuwing umaga. Walang duda, walang anumang pagkakamali. Si Josiah yon. Nalaglag ang panga ni Calix. Ang baso ng champagne na hawak niya sa kabilang kamay ay nadulas at kumalembang sa sementadong sahig ng simbahan. Nabasag yon at natapon ng alak sa kanyang mamahaling sapatos. Ngunit wala siyang narinig o naramdaman. Ang buong sistema niya ay nakatutok lamang sa babaeng nakatayo sa pintuan. Josiah, bulong ng kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat at hindi paniniwala. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang babaeng iniyakan niya ng 5 taon, ang babaeng gabi-gabi niyang pinapanaginipan, at ang babaeng pinaliliguan niya ng bulaklakang puntod buwan-buwan ay nakatayo sa kanyang harapan. Buhay na buhay, mas maganda at may tamis ng ngiti sa mga labi habang nakatitig sa dambana. Ngunit bago pa makahakbang si Calix patungo sa babae, 3 maliliit na batang lalaki na nakasuot din ang tumakbo mula sa likod nito. At masayang humawak sa laylayan ng kanyang bridal gown. Magkakamukha ang 3, mga triplets. Sila ang nakatakdang maging coin at ring bearers sa kasal. At ang mas nakakapanginig ng laman para kay Calix, ang mga hugis ng mata, mukha at maging ang buhok ng 3 bata ay eksaktong miniature versions ng sarili niyang mukha nung bata pa siya. Napahawak si Calix sa kanyang dibdib dahil sa matinding kirot at bilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit may kasamang triplets si Josiah? Bakit nakasuot ang mga ito? At higit sa lahat, bakit may naghihintay na lalaki sa dambana na nakangiti at may luha sa mga mata habang nakatitig sa kanyang asawa? Hindi maaari to, usal ni Calix. Ang galit, pangamba, pighati at labis na pagkalito ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-aksaya pa ng kahit na 1 segundo. Sa gitna ng tahimik at solemneng paglakad ng bride patungo sa dambana, mabilis at marahas na humakbang si Calix pabalik sa gitna ng aisle. Binaliwala niya ang gulat na tingin ng mga sikat na bisita, ang bulungan ng mga tao at ang pagtataka ng paring naghihintay. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ng babae upang patigilin to sa paglakad. Josiah, buhay ka? Paano nangyaring buhay ka? Biglang huminto ang babae sa paglakad. Nabitawan nitong hawak na bouquet ng mga rosas. Ang 3 bata naman ay mabilis na nagtago sa likod ng malaking gown ng kanilang ina habang nakatingin ng may takot at inis sa mataas na lalaking humarang sa kanila. Ngunit imbis na yakap, luha ng kagalakan o pagpakilala ang salubungin ni Calix mula sa kanyang mahal na asawa. Ang nakita niya sa mga mata nito ay purong takot, gulat at matinding kalituhan. Inagaw ng babae ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng bilyonaryo. Mister, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Malamig at formal na saad ng babae habang umaatras. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Nanginig ang buong katawan ni Calix sa narinig ng mga salita mula sa mga labi ng kanyang asawa. Ang boses na dating naglalambing sa kanya gabi-gabi ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang dibdib. Anong hindi mo ako kilala? Sigaw ni Calix. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at matinding pigati. Josiah, ako to. Si Calix, ang asawa mo. Ang lalaking gabi-gabi mong niyayakap. Huwag mo namang paglaruan ako ng ganito. Uli niyang hinawakan na mahigpit ang magkabilang balikat ni Josiah.
Desperadong makakita ng kahit na konting sparks ng pagkilala sa mga mata nito. Ngunit bago pa man niya maidikit ang kanyang mukha sa asawa, isang mabilis na kamay ang humawi sa kanya at marahas siyang itinulak palayo. "Pare, ano bang problema mo? Huwag mong hawakan ng fiancé ko." Galit na sigaw ng lalaking mabilis na bumaba mula sa dambana. Si Dr. Julian Sandoval, isang kilalang neurosurgeon sa bansa at ang lalaking nakatakdang ikasal kay Josiah sa araw na yun. Itinago niya si Josiah sa kanyang likuran habang nakakuyom ang mga kamay. "Fiancé?" Muling sumabog ang galit ni Calix. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa doktor. "Asawa kong babaeng yan, Sandoval. 5 taon ko siyang iniyakan. 5 taon kong inakalang patay na siya. Tapos makikita ko lang na ikakasal sa'yo?" Nagsimulang magbulungan ng matataas na lipunan at kilalang personalidad na dumagtag sa katedral. Ang flash ng mga litrato mula sa mga patagong kumuha ng cellphones ay tila kidlat sa dilim. Ang mga gwardiya ng katedral at ang mga personal bodyguards ng pamilyang Sandoval ay mabilis na humakbang patungo sa gitna ng aisle upang harangan ang bilyonaryo. "Mommy, sino po yung amang galit? Bakit niya po kayo inaaway?" Tanong ng isa sa mga triplets na si Ethan habang nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng gown ng ina. "Shh! Huwag kayong matakot, Ethan, Alaric at Aiden. Wala ito, hindi kayo sasaktan ni Mommy." Mahinahong paalala ni Josiah sa mga anak habang nilalagyan ng proteksyon ng 3 bata sa kanyang likuran. Pagkatapos ay humarap siya kay Calix na may halatang galit at inis sa kanyang magagandang mata. "Mr. Madriaga, kilala kita dahil sikat kang bilyonaryo sa balita at sa negosyo." Malamig at formal na pahayag ni Josiah. "Pero pakiusap lang, kailanman hindi kita naging asawa. Ako si Clara Mateo at ikakasal ko ngayon kay Julian. Pakiusap, umalis ka na bago pa kita ipahuli sa mga pulis dahil sa panggugulo mo sa kasal ko." Nawala ng lakas sa mga binti ni Calix. Napaatras siya habang nakatitig sa mukha ng babae. Ang mga mata nito, walang kahit na anong bahid ng pagsisinungaling, pagpapanggap o kahit nakatiting ng pagkilala sa kanya. Walang pagmamahal, walang galit, purong kabuuan ng isang strangherong tingin nito sa kanya. "Josiah," mahinang bulong ni Calix, ngunit bago pa man siya makahakbang ulit, hawak na siya na magkabilang braso ng 4 na matatangkad na security guards. Dahil sa matinding kaguluhan at pagkakagulo ng mga bisita, napilitang itigil ng pari ang seremonya. Mabilis na isinugod ni Julian sina Josiah at ang triplets palabas ng katedral patungo sa nakaabang na sasakyan upang ilayo sa gulo. Naiwang nakaluhod si Calix sa gitna ng pulang karpet ng katedral. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa sahig habang pumatak ang isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata patungo sa semento. "Buhay siya, buhay ang asawa ko at may mga anak kami," usal niya sa sarili. Dali-daling tinawagan ni Calix ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator at kanang kamay na si Marcus. "Marcus, iwan mong lahat ng ginagawa mo. Alamin mong lahat tungkol sa buhay ni Clara Mateo o Josiah Cadilia sa loob ng nakalipas na 5 taon. Lahat ng detalye. Ospital, tirahan, kung paano siya napunta kay Julian Sandoval. Ngayon din." Pagkalipas sa 3 mahabang oras, sa loob ng kanyang opisina sa Madriaga Tower, bumukas ang pinto at pumasok si Marcus na may hawak ng isang makapal na folder ng impormasyon. Iniligay ni Marcus ang folder sa mesa ni Calix. "Boss, totoong nakita mo, si Clara Mateo at ang asawa mong si Josiah Cadilia ay iisa." Mabilis na binuklat ni Calix sa mga papel. Lumalabas ang investigasyon na 5 taon nang nakalipas. Nakuha ng mga mangingisda sa isang liblib na isla sa kabundukan ng Palawan ng isang babaeng halos mamatay na dahil sa matitinding sugat at pagkalunod mula sa sumabog na pribadong eroplano. Ang nagligtas, nag-opera at nag-alaga sa kanya sa maliit na klinika doon ay si Dr. Julian Sandoval na noon ay nagvo-volunteer bilang doktor sa mga malalayong baryo. Nang magising ang babae pagkalipas ng 3 buwang koma, wala itong anumang naalala sa kanyang pangalan, pamilya o nakaraan, isang malalang kaso ng retrograde amnesia dahil sa matinding pinsala sa kanyang ulo. Nalaman din ni Julian na 3 buwang buntis ang babae noon ng triplets.
Dahil walang anumang pagkakakilanlan o ID na nakuha sa kanya, binigyan to ni Julian ng bagong pangalan. Clara Mateo. Inuwi niya ito sa Maynila, inalagaan at sa loob ng 5 taon, si Julian ang tumatayong ama ng mga bata habang tinutulungan si Josiah na makabangong muli. Kaya pala, napaluwa si Calix habang nakatitig sa nakalap na litrato ng triplets sa report. Sila Ethan, Alaric at Aiden. Siya ang tunay na ama ng mga batang yun. Siya ang tunay na asawa ni Josiah at habang nabubuhay siya, hindi siya papayag ng ibang lalaking magsusuot ng singsing sa daliri ng kanyang reyna at maging ama ng kanyang mga anak. Hindi na nagaksaya ng kahit na 1 minuto si Calix Madriaga. Ginamit niya ang buo niyang kapangyarihan, impluwensya at walang limitasyon ng kayamanan upang bilihin ang mismong luxury condominium building kung saan nakatira si Josiah at ang triplets kasama si Dr. Julian Sandoval. Sa loob lamang ng 1 gabi, binayaran niya ang dating may-ari sa doble ng halaga nito para lamang maging opisyal na landlord at may-ari ng buong gusali. Kinabukasan ng umaga, nag-aayos si Josiah sa loob ng kanyang unit. Pagpunta niya sa pintuan upang ihatid ang 3 bata sa kanilang preschool, habang si Julian naman ay maagang umalis dahil sa isang emergency operation sa ospital. Nang buksan ni Josiah ang pinto at humakbang palabas patungo sa hallway. Halos mapatid ang kanyang hininga. Lumabas mula sa tapat ng elevator si Calix Madriaga. Nakasuot to ng formal at mamahaling dark blue suit. Ngunit wala ditong dating malamig na aura ng isang milyonaryo. Sa halip, hawak nitong 3 malalaking kahon ng mga mamahaling remote control toy cars at isang malaking bouquet ng mga sariwang stargazer lilies. Ang mga paboritong bulaklak ni Josiah nung magkasama pa sila. Anong ginagawa mo dito? Maanghang at galit na tanong ni Josiah habang mabilis na binabalik ang mga anak sa likod ng kanyang katawan. Paano ka napapasok sa pribadong gusaling ito? Nakaabot na ba sa'yo na papunta na sa korteng abogado namin para maghain ng restraining order laban sa'yo? Hindi pinansin ni Calix ang banta sa kanyang legal na katayuan. Ang kanyang mga mata ay pumatak sa 3 batang lalaking nakatitig sa mga kumikislap at malalaking laruan na hawak niya. Hi boys, malamig na sabi ni Calix. Ang kanyang malalim na boses ay nanginginig sa matinding emosyon at labis na pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ng malapitan at tahimik ang kanyang 3 anak. Ako si Tito Calix. Gusto niyo ba ng bagong laruan? Ethan, Alaric, Aiden, huwag kayong kukuha sa kanya. Mabilis at mahigpit na utos ni Josiah. Ngunit ang pinakabunsong si Aiden na laging pinakagustong mga sasakyan ay bahagyang lumabas mula sa likod ng gown ng ina. Tumingin to kay Calix nang may pagtataka. Mommy, hindi ba siya yung tao sa simbahan kahapon? Yung sumingisigaw? Mukha siyang superhero sa TV na nakasuot. Napangiti si Calix habang pumatak ang isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Mabilis siyang lumuhod sa malamig na sahig ng hallway upang maging kapantay ng taas ng mga bata. Hindi ako superhero, baby. Pero ako ang... Hindi niya maituloy ang mga salita. Natatakot siyang baka mabigla at matakot ang mga bata kung bigla niyang sasabihin siya ang tunay nilang ama. Mr. Madriaga, pakiusap lang. Galit na sigaw ni Josiah habang marahas na hinahatak si Aiden pabalik sa kanyang tabi. Naguguluhan ng mga anak ko. Wala akong naalala sa sinasabi mong nakaraan natin. Wala akong kilalang Josiah Quedilla. Ako si Clara Mateo at para sa akin si Julia ng pamilya namin. Siya ang naging ama ng mga anak ko nung walang-wala ako. Tila pinupunit ang puso ni Calix sa bawat salitang lumalabas sa labi ng asawa. Ang marinig na iba ang tinuturing nitong pamilya ay mas masakit pa sa balitang namatay ito 5 taon nang nakakalipas. Josiah, tumingin ka sa akin. Pakiusap ni Calix habang dahan-dahan na tumatayo. Hindi mo man ako naaalala sa isip mo ngayon dahil sa aksidente. Sigurado akong naaalala ko ng puso mo. Tumingin ka sa mga bata. Tingnan mo mga mata ni Ethan, ang ilong ni Alaric at ang ngiti ni Aiden. Kamukhang kamukha ko sila. Hindi mo ba nakikita ang sarili kong mukha sa kanila? Napatigil si Josiah, natigilan siya sa lalim ng katotohanan sa mga salita ng bilyonaryo. Sa loob ng 5 taon, madalas niyang itanong sa sarili.
kung bakit kahit nakaunti ay walang kimikal o pagkakahawig ang kanyang mga anak kay Julian. Tuwing nagtatanong siya noon, laging sinasabi ni Julian na mas mabuting wag nang kalkalin ang nakaraan upang hindi ma-stress ang kanyang utak at hindi na bumalik ang kanyang mga nightmare. Hindi sa muka o sa dugo na susukat ang pagiging tunay na ama, Calix. Malamig na sagot ni Josiah, bagamat may konting pag-aalinlangan at panginginig na sa kanyang boses. Si Julian ang nandito nung sinilang ko sila sa gitna ng hirap. Siya ang nagpuyat nung may matataas silang lagnat. Ikaw, nasan ka nung mga panahon na kailangan kita? Nagluluksa ako sa puntod mo, sigaw ni Calix na may halong matinding pigati at luhang hindi na napigilan. Akala ko patay ka na. Ako mismo naglibing sa natupok na bangkay na inakala kong ikaw batay sa DNA report ng mga pulis. Kung alam ko lang na buhay ka sa Palawan, hinalugog kong buong mundo kahit na maubos ang lahat ng yaman ko. Napatahimik si Josiah, napahawak siya sa kanyang sariling dibdib habang nakatitig sa umiiyak na bilyonaryo. Nakita niyang matinding sakit, pagmamahal at pangungulila sa mga mata ni Calix Madriaga. Isang sakit na masyadong totoo at masyadong malalim para maging isang simpleng pagpapanggap lamang. Dahil sa matinding determinasyon ni Calix Madriaga na mabawi ang kanyang pamilya, hindi siya umalis sa condominium building. Ginamit niya ang kanyang karapatan bilang bagong may-ari ng gusali upang ilipat agad ang sarili sa mismong tapat na unit ng apartment ni Josiah. Kahit na anong galit, taboy at pagbabanta ng kasong gawin sa kanya ni Dr. Julian Sandoval, walang magawang doktor sapagkat legal na pagmamay-ari ng bilyonaryong buong pasilidad. Isang hapon, habang wala si Julian dahil sa isang mahabang operasyon sa ospital, kailangang bumaba ni Josiah sa lobby upang kumuha ng mahalagang dokumento mula sa isang delivery courier. Dahil sandali lamang siya, inahabilin niya sa triplets na wag bubuksan ang pinto't ipinagpatuloy ang panunood sa kanila ng cartoons sa sala habang nakalapat lamang ang pintuan ng unit. Ngunit habang nasa ibaba si Josiah, biglang sumabog ang pangunahing fuse box sa hallway ng kanilang palapag. Nagdulot ito na bigla ang pagkawala ng kuryente at ang nakakatakot na pagtunog ng fire alarm sa buong gusali. Nabalot ang dilim ang apartment. Sa sobrang takot ng tatlong maliliit na bata sa dilim at sa maingay at nakakabinging ugong ng alarm, nagsimula silang mag-iyakan at tumakbo palabas ng pinto patungo sa hallway upang hanapin ang kanilang ina. Mommy! Mommy, nasan ka po? Sigaw ng triplets habang hawak-hawak ang kamay ng isa't-isa't umiiyak sa dilim. Agad na bumukas ang pinto ng tapat na unit at mabilis na lumabas si Calix gamit ang emergency light ng kanyang cellphone. Sa gitna ng bahagyang kadiliman at usok sa hallway, nakita niyang kanyang tatlong anak na nanginginig at umiiyak sa takot. Hey boys, huwag kayong matakot. Nandito si Tito Calix. Mabilis na lumapit si Calix at lumuhod sa harap ng mga bata. Niyakap niya silang tatlo ng sabay-sabay at tinuon ang kanilang mga muka sa kanyang malapad na dibdib. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nayakap ni Calix ang kanyang sariling mga dugo at laman. Ang pakiramdam na maliliit at nanginginig nilang katawan sa kanyang bisig ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na init at labis na protektibong damdamin sa kanyang puso. Tito Calix, takot po kami sa dilim. Umiyak na bulong ng pinakabunsong si Aiden habang nakayakap sa leeg ng bilyonaryo. Shh! Tahan na baby. Walang mananakit sa inyo habang nandito ako, malambing na sagot ni Calix. Inangat niya sina Aiden at Ethan sa magkabilang bisig habang mahigpit na manghawak sa kamay ang panganay na si Alari. Lalabas tayo. Gamit ang hagdan, okay? Ligtas kayo kasama ko. Pangako ko yan. Nang makababa sila sa maliwanag at ligtas na lobby gamit ang emergency stairs, doon pa lamang mabilis na humahangos na dumating si Josiah mula sa labas. Hingal na hingal siya, pumuputok ang dibdib sa matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ethan, Alaric, Aiden, sigaw ni Josiah at agad na nakiyakap sa tatlong bata nang makitang mga to. Mommy, niligtas kami ni Tito Calix. Hindi po kami natakot sa dilim kasi binuhat niya kami at hindi niya kami pinabayaan. Masayang kwento ni Eden
habang nakaturo kay Calix at pinupunasan ng kanyang mga luha. Napatingin si Josiah kay Calix. Hinihingal ang bilyonaryo, may dungis at gulo ang mangmahaling tuxedo suit nito dahil sa pagbuhat at pag-alali sa mga bata sa madilim na hagdanan. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa kanila ng may labis na pagmamahal at matinding pag-aalala. Salamat, mahinang bulong ni Josiah na may tunay na pasasalamat sa kanyang boses. Ngumiti si Calix ng bahagya upang punasan ng pawis sa kanyang noo. Gagawin ko lahat para protektahan ang pamilya ko, Josiah. Kahit hindi mo pa ako naalala ngayon, papatunayan ko sa iyo araw-araw na ako nararapat na tumayo sa tabi mo at maging ama ng mga bata. Bago siya tumalikod at bumalik sa itaas, iniharap ni Calix ang isang seryoso tapat na hamon kay Josiah. Bigyan mo ko ng 1 buwan. 1 buwan lamang upang makasama niyo ko ng mga bata. Makilala man nila ang tunay nilang ama. Kung pagkatapos ng 1 buwan ay wala ka pa ring maramdaman o maalala para sa akin, lalayo ako at hindi ko na kayo guguluhin kailanman. Napahawak si Josiah sa kanyang dibdib habang pinapanood ang pagtalikod ng bilyonaryo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, mabilis at nagwawalang tibok ng kanyang puso para sa isang lalaking dapat ay estranghero lamang sa kanyang buhay. Pumayag si Josiah sa 1 buwang hamon ni Calix. Sa kabila ng matinding pagtutol ni Dr. Julian Sandoval, para kay Josiah may isang bahagi ng kanyang puso na gustong makatuklas sa katotohanan, lalo na tuwing tinititigan niya ang triplets. Hindi niya maikakailang ang bawat kurba ng mukha ng mga to ay tila ginupit mula sa larawan ng bilyonaryo. Nagsimula ang kasunduan sa pamamagitan ng mga simpleng araw-araw na aktibidad. Tuwing umaga, bago pumasok sa opisina si Calix, dumadaan siya sa unit ni Josiah. Dalang almusal na siya mismong nagluto. Mga paboritong pagkain ni Josiah nang magkasama pa sila. Blueberry pancakes, sariwang prutas, at mainit na tsokolate para sa mga bata. Tito Calix, ang sarap po ng pancake! Masayang bati ni Alaric habang nakapahid ang sirup sa kanyang pisngi. Napangiti si Calix habang mahinang pinupunasan ng tissue ang mukha ng anak. Salamat, Alaric. Marami pa akong pwedeng iluto para sa inyo araw-araw. Nakatitig lamang si Josiah mula sa kusina habang pinapanood ang pakikitungo ni Calix sa mga bata. Walang bahid ng pilit o pagpapanggap sa ginagawa ng bilyonaryo. Ang isang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay masayang nakaluhod sa sahig habang nagpapasakay ng bata sa kanyang likod. Isang hapon inimbita ni Calix sina Josiah at ang triplet sa isang pribadong parke na ipinasara niya para lamang sa kanila. Habang nagtatakbuhan sina Ethan, Alaric at Aiden sa damuhan kasamang ilang mga alagang aso, naupo si Calix at Josiah sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Naisip mo na ba kung paano tayo unang nagkakilala? Mahinang tanong ni Calix habang nakatingin sa kalangitan. Umiling si Josiah. Wala pa rin akong naaalala, Calix. Minsan kapag pinipilit kong mag-isip, kumikirot lang ang ulo ko. Inabot ni Calix ang kamay ni Josiah. Sa pagkakataong ito, hindi humugot si Josiah palayo. Ang init ng palad ng bilyonaryo ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na pakiramdam na tila matagal niya nang hinahanap. Umuulan noon sa labas ng university kung saan ka nag-aaral, kwento ni Calix, nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nakalimutan mo ang payong mo. Pinalagpas kong 3 importanteng board meeting para lang payungan ka patungo sa sakayan ng bus. Mula nung araw na yun, nangako ko sa sarili ko na hindi kita hayaang maulanan o masaktang muli. Napatingin si Josiah sa mukha ni Calix. Sa mga mata ng lalaki, nakita niyang matinding katapatan. Biglang nakaramdam si Josiah na isang mabilis na muling pagkirot sa kanyang sentido. Sa isang kidlat ng flash ng memorya sa kanyang utak, nakakita siya ng isang anino ng lalaking may hawak na itim na payong sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit hindi pa rin malinaw ang mukha nito. Aray! Napahawak si Josiah sa kanyang ulo. Mabilis siyang inalalay ni Calix na may matinding pag-aalala. Josiah, okay ka lang ba? Patawad, hindi na kita pipilitin. Hindi, pabulong na sabi ni Josiah habang nakatingin sa mga mata ni Calix.
May nakita ako, isang payong sa gitna ng ulan. Lumawak ang ngiti ni Calix habang nanginginig ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa. Naalala mo unang araw natin? Ngunit ang munting kaligayahan ng hapon na yon ay agad na nabasag nang biglang lumitaw si Dr. Julian Sandoval sa gilid ng parke. Mabilis at galit na humakbang ang doktor patungo sa kanila. Hawak ang isang makapal na formal na sobre sa kanyang kamay. Josiah, ano ginagawa mo kasamang lalaking yan? Galit na sigaw ni Julian habang hinahatak si Josiah patayo. Nilalayo mong mga bata sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino nagligtas sa buhay mo habang ang bilyonaryong yan ay nagsasaya sa kanyang yaman? Umarang agad si Calix sa pagitan ni Julian at Josiah. Ang kanyang malamig na aura ay muling bumalik. Subukan mong itaas ang boses mo sa asawa kong muli, Sandoval, at sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lisensya bilang doktor bago matapos ang araw na to. Asawa? Natawa ng mapait si Julian sabay hagis ng sobre sa dibdib ni Calix. Basahin mo yan, Madriaga. Lumabas ng resulta ng DNA test na pinagawa ko sa ibang bansa. Tignan natin kung maangkin mo pang mga bata. Pumailan lang ang malamig na katahimikan sa parke habang nakatitig si Calix sa sobrang binato ni Dr. Julian Sandoval sa kanyang dibdib. Sa gilid, hawak-hawak ni Josiah ang kanyang nanginginig ng mga kamay habang pinaliligiran ng tatlong batang kanilang ina dahil sa naramdamang tensyon sa paligid. Dahan-dahang pinulot ni Calix ang sobre mula sa sahig. Binuksan niya ito nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nilabas niyang opisyal na dokumento ng DNA paternity test. Lumalabas ang nakasulat sa huling pahina ng ulat na 0% match ang biological probability ni Calix sa tatlong bata. Natawa ng malakas si Julian habang nakakuyom ang mga kamay. Nakikita mo na ba, Madriaga? Hindi mo sila mga anak. Naniwala ka sa sarili mong hinala dahil lang magkakamukha kayo. Ako ang nagpalaki sa kanila at ang papel na yan ng katibayan na wala kang karapatan sa pamilyang ito. Napatakip ng bibig si Josiah habang nakatingin kay Calix. May matinding sakit sa kanyang dibdib nang makita ang resulta. Ngunit nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na pagtataka. Ngunit imbis na magwala o mawala ng pag-asa, bahagyang napangiti si Calix. Hinarap niya si Julian na may malamig at determinadong paningin. Sandoval, matalino kang doktor, pero napakatanga mo pagdating sa pagpaplano ng kasalanan. Malamig na pahayag ni Calix habang pinitik ang papel. Inakali mo ba talaga na papayag akong laboratorio mo ang mga kakilala mong doktor sa abroad ang hawak ng DNA test ng mga anak ko? Inilabas ni Calix ang sarili niyang cellphone at tumawag sa kanyang kanang kamay na si Marcus. Sa loob lamang ng 2 minuto, isang itim na van ang huminto sa tabi ng parke at mabilis na bumaba si Marcus kasamang 3 lalaking nakasuot. Ang mismo mga opisyal ng pinakakilala at pinakamataas na independent forensic laboratory sa Asia. Nilabas ni Marcos ang isang opisyal, nakatatak at sealed na dokumento at inabot ito kay Josiah. Ma'am Josiah, formal na pahayag ni Marcos. Kumuha kami na magkakahiwalay na DNA samples mula sa triplets at kay Sir Calix nung nakarang linggo sa ilalim ng strict legal chain of custody. At itong tunay na resulta mula sa 3 magkakaibang forensic lab sa Switzerland, Singapore at Maynila. Binuksan ni Josiah ang sealed na sobre habang nakatitig si Julian na biglang namutla ang muka at nagsimulang pagpawisan ng malamig. Inilipat ni Josiah ang pahina sa huling linya, 99.99% biological paternity match. Si Calix Madriaga ang tunay at legal na ama ni na Ethan, Alaric at Aiden. Paanong? Naisabit ni Josiah habang napapatingin sa 3 batang masayang naglalaro sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay humarap siya kay Julian na may halo ng galit at kalituhan. Julian, pinalitan mong DNA test? Nagsinungaling ka sa akin? Nanginig ang labi ni Julian habang umaatras. Josiah, ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Inalagaan ko kayo ng 5 taon, hindi kanya binantayan nung nawala ka. Ako ang tumayo para sa inyo. Dahil itinago mo siya sa akin. Sigaw ni Calix na hindi na napigilan ang matinding galit. Mabilis niyang kinububawan ang distansya at hinawakan sa kwelyong doktor.
Hindi mo ni-report sa mga otoridad ang aksidente nang natagpuan mo siya sa Palawan. Sinara mo kanyang medical records. Nilayo mong asawa ko at mga anak ko sa akin sa loob ng 5 taon dahil sa pansarili mong kagustuhan. Bitawan mo ako! Pilit na kumuwala si Julian, ngunit mabilis niyang pinalibutan ng mga pribadong security personnel ni Calix. Napahawak si Josiah sa kanyang ulo. Sa gitna ng matinding emosyon, sigawan at ang katotohanang binunyag sa kanyang harapan, ang mga harang sa kanyang memorya ay nagsimulang gumuho. Ang matinding kirot sa kanyang utak ay pinalitan ng mabilis at malinaw na mga imahe ng kanyang nakaraan. Ang sweet na kasal nila ni Calix sa tuktok ng isang bundok, ang kanilang tawanan habang nagluluto sa kusina, ang yakap ni Calix bago siya sumakay sa eroplano at ang boses ni Calix na nagsasabing, "Babalik ako kaagad, misis ko." Calix? Mahinang bulong ni Josiah habang umiiyak. Napaluhod siya sa damuhan habang napahawak sa kanyang dibdib. Mabilis na binitawan ni Calix si Julian at patakbo na lumapit upang saluhin ang kanyang asawa bago pa ito bumagsak sa lupa. Josiah, nandito ako. Inangat ni Josiah ang kanyang muka at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita ni Calix sa mga mata ng asawa ang purong pagkilala, pagmamahal at matinding pangungulila. Nalunod sa luhang mga mata ni Josiah habang nakatitig sa muka ng lalaking sumalo sa kanya. Ang matinding kirot sa kanyang ulo ay pinalitan ng isang malamig at mapayapang pakiramdam. Ang lahat ng mga nawawalang piraso ng kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon ay mabilis na bumalik sa kanyang gunita. Ang bawat halik, ang bawat yakap at ang bawat pangakong binitawan nila ni Calix bago nangyari ang trahedya sa eroplano. "Calix!" Nanginginig na usal ni Josiah. Inangat niyang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng bilyonaryo. Ako to, ang misis mo. Bumalik na. Naalala na kita lahat, mahal ko." Tila tumigil ang mundo ni Calix sa narinig. Ang matitigas na mata na kinatatakutang bilyonaryo ay nagtubig bago tuluyang bumuhos sa mga luha ng matinding kagalakan. Mabilis niyang siniksik ang muka sa leeg ng asawa at mahigpit itong niyakap. Isang yakap na puno ng 5 taong pangungulila, pighati at walang katapusang pagmamahal. "Josiah, salamat sa Diyos. Josiah, mahal ko." Paulit-ulit na bulong ni Calix habang umiiyak nang walang kahiya-hiya sa harap ng maraming tao. "Patawarin mo ko kung nawala ko ng matagal. Patawarin mo ko." "Wala kang kasalanan, Calix." Umiiyak din sagot ni Josiah habang hawak ang likod ng ulo ng asawa. Nandito ka na muli para sa akin." Sa hindi kalayuan, nakatayo si Dr. Julian Sandoval na tila naputulan ng dila. Nang makita niyang tunay na pagkilala at pagmamahal sa mga mata ni Josiah para kay Calix, doon niya naisip na kailanman hindi niya tunay na aangkin ang puso ng babae. Ang 5 taong pag-aalaga niya ay nakatayo lamang sa isang pundasyon ng kasinungalingan at pagtatago ng katotohanan. Lumapit sina Marcos at ang mga pulis na tinawagan ng kampo ni Calix. "Dr. Sandoval, sumama ka sa amin sa istasyon." Formal na pahayag ng pulis. "Kakaharapin mong mga kasong kidnapping, obstruction of justice at falsification of public documents dahil sa pagtatago sa totoong pagkakakilanlan ni Josiah Quidilla at sa pagmamanipula sa kanyang legal records." Yumuko na lamang si Julian habang pinalilibutan ng mga otoridad. Bago siya pumasok sa sasakyan ng pulis, tumingin siya kay Josiah. "Patawarin mo ko, Josiah. Natakot lang ako na mawala ka." Ngunit hindi na siya sinagot ni Josiah. Ang paningin ng babae ay nakatuon na lamang sa kanyang tunay na pamilya. Habang nagpapakalma ang dalawa sa damuhan, dahan-dahang lumapit ang triplets na sina Ethan, Alaric at Eden. Nakatingin sila sa kanilang ina na umiiyak habang nakayakap sa lalaking tinawag nilang Tito Calix. "Mommy?" Mahinang tanong ni Alaric, ang pinakapalaisip sa tatlo. "Bakit po kayo umiiyak? At bakit po tinatakbo ng mga pulis si Tito Julian?" Pinunasan ni Josiah ang kanyang mga luha at ngumiti ng napakatamis sa kanyang mga anak. Inanyayahan niya ang tatlo na lumapit sa kanila. Lumuhod din si Calix sa tabi ng asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba
at kagalakan habang nakatitig sa tatlong bata. "Boys, lumapit kayo kay Tito Calix," malambing na tawag ni Josiah. Nang makalapit ang triplets, hinawakan ni Josiah ang malilit nilang kamay at nilagay yun sa palad ni Calix. Tumingin si Josiah sa mga mata ng kanyang mga anak ng may buong katapatan. "Ethan, Alaric, Aiden, naalala niyo pa ba yung kwento ko sa inyo gabi-gabi tungkol sa totoong ama ninyo? Yung superhero na matangkad, gwapo't mahal na mahal kayo kahit na malayo siya?" Tanong ni Josiah. Tumango ang tatlong bata ng sabay-sabay. "Opo, Mommy," sagot ni Aiden. "Hindi na siya malayo ngayon, babies." Lumuluha ngunit nakangiting pahayag ni Josiah. "Siya si Tito Calix. Siya ang totoong daddy ninyo." Natahimik ang tatlong bata ng ilang segundo habang nakatitig sa mukha ng bilyonaryo. Tinignan nilang mga mata at buhok ni Calix na eksaktong kagaya ng sa kanila. Biglang lumawak ang ngiti ng bunsong si Aiden at unang yumakap sa leeg ni Calix. "Daddy! Ikaw palang daddy namin!" Masayang sigaw ni Aiden. Mabilis at sumunod sina Ethan at Alaric sa pagyakap. Sapo ni Calix ang tatlong bata sa kanyang malalapad na bisig habang inihahabol din ang yakap kay Josiah. Sa gitna ng maaliwalas na parke, buo na muli ang pamilyang pinaghiwalay man ng 5 taong dilim at pagsubok ay pinagbuklod muli ng wagas na pag-ibig. 9 na buwan ang mabilis na nakalipas mula nang mabunyag ang katotohanan sa parke at tuluyang bumalik ang memorya ni Josiah. Ang maliwanag na sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana ng San Agustin Cathedral. Ang mismong katedral kung saan naging madilim at puno ng kaguluhan ang unang pagkikita ni Calix at Josiah pagkalipas ng 5 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang gulo, walang pag-aalinlangan at walang luhang nagmumula sa pighati. Ang buong katedral ay nababalot ng libo-libong sariwang white roses at stargazer lilies, ang paboritong bulaklak ni Josiah. Ang mahabang aisle ay natatakpan ng isang napakagandang puting carpet na may nakalimbag na mga gintong titik ng kanilang mga pangalan, Calix at Josiah. Nakatayo si Calix Madriaga sa tabi ng dambana. Nakasuot siya ng isang eleganteng nakatuping cream-colored tuxedo. Walang bakas ng dating malamig at kinatatakutang bilyonaryo sa kanyang muka. Sa halip ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan at excitement habang nakatitig sa pintuan ng simbahan. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang triplets na sina Ethan, Alaric at Aiden. Nakasuot din ng 3 bata ng eksaktong kapareho ng sa kanilang ama. Silang opisyal na ring at Bible verse ng pamilya. "Daddy, bakit pumatagal si Mommy?" Bulong ng bunsong si Aiden habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang lumuhod si Calix at pinunasan ang munting pawis sa noo ng anak. "Dahil inaayos pa ang pinakamagandang rina sa buong mundo, baby. Pero huwag kang mag-alala, hindi na siya mawawala sa atin kailanman." Nagsimulang tumugtog ang napakalambing na symphony mula sa orkestra. Bumukas ang 2 malalaking pinto ng katedral. Nagsitayo ang lahat ng mga bisita, mga kapamilya, matatalik na kaibigan at mga kilalang personalidad sa negosyo upang salubungin ang muling paglalakad ng bride. Nakatayo sa pintuan si Josiah Kedilla. Nakasuot siya ng isang napakagandang custom ball gown wedding dress na puno ng malilit na kristals na kumikislap sa liwanag. Hawak niya isang simpleng bouquet ng stargazer lilies. Habang dahan-dahan siyang humakbang patungong dambana, nakatitig siya ng diretso sa mga mata ng lalaking naghihintay, nagluluksa at lumalaban para sa kanya sa loob ng 5 mahabang taon. Nang makarating si Josiah sa dambana, inabot ni Calix sa kanyang palad. Sa pagtatagpo ng kanilang mga kamay, pumatak ang isang mainit at masayang luha mula sa mga mata ni Calix. "Kamukha mo pa rin ang pangarap ko nung unang beses kitang nakitang maglakad sa aisle," pabulong na wika ni Calix habang dahan-dahang inaangat ang veil ng asawa. Ngumiti si Josiah ng napakatamis. "At ikaw pa rin ang tanging lalaking tinitibok ng puso ko, Calix. Kahit kailan, hindi ka nawala dito." Sa gitna ng solemn na seremonya, binitawan nilang kanilang mga bagong wedding vows.
Ang pangakong hindi lamang nakatali sa kasalukuyan, kundi sa subok na ng panahon, trahedya at nawalang alaala. Josiah, inakala ko natapos ang mundo noong nawala ka. Pahayag ni Calix habang inilalagay ang gintong singsing sa daliri ng asawa. Ngunit binigay ka muli sa akin ng may kapal, kasamang 3 anghel na patunay ng ating pag-ibig. Pinapangako ko sa iyo noon at pinapangako ko muli ngayon. Sa natitirang mga araw ng buhay ko, ikaw at ang mga anak natin ang aking paglilingkuran, iingatan at mamahalin ng walang katapusan. Calix, lumuluha ring pahayag ni Josiah. Nakalimutan man ng utak kong pangalan mo. Kailanman, hindi nakalimutan ng puso kong nararamdaman ito para sa iyo. Salamat sa hindi pagbitaw. Salamat sa pagiging ama ng ating mga anak at sa pagiging ilaw sa kabila ng dilim na pinagdaanan natin. Ikaw ang aking nakaraan, kasalukuyan at habang buhay. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife again. Opisyal na pahayag ng pari. You may now kiss the bride. Mabilis at dahan-dahang inilapit ni Calix si Josiah sa kanyang mga bisig at iginawad ang isang masidhi, matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita habang nagmula sa itaas ang mga puting petals ng rosas. Group hug! Sigaw ng triplets na sina Ethan, Alaric at Aiden habang patakbong yumayakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Natawa sina Calix at Josiah habang sabay na binuhat ang mga anak. Sa gitna ng makulay at masayang katedral, buo, ligtas at puno ng walang katapusang pag-ibig ang pamilyang Madriaga. Isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kayang burahin ng kahit na anong bagyo o na walang ala-ala. 4 na taon ang nakalipas. Malamig ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batanes. Sa ibabaw ng isang berdeng burol na nakatitig sa malawak na karagatan, nakatayong isang napakalaking rest house na gawa sa kahoy at bato. Ang pangarap na bahay ng personal na dinisenyo ni Calix para kay Josiah at sa kanilang lumalaking pamilya. Sa malawak na damuhan sa labas, maririnig ang malalakas sa tawanan at sigawan ng 39 na taong gulang na batang lalaki. Sina Ethan, Alaric at Aiden ay masayang naghahabulan habang nagpapalipad ng saranggola kasama si Marcos na mula ng magretiro bilang investigador ay naging paborito na ring tito ng triplets. Sa biranda ng bahay, nakaupo si Josiah sa isang rocking chair habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang mga anak. Ang dating bakas ng pagod, takot at pagkalito sa kanyang muka noong mga nakaraang taon ay tuluyan ng pinalitan ng payapa at nagniningning na kagandahan. Mula sa kanyang likuran, 2 malalapad at mainit na bisig ang dahan-dahan na yumakap sa kanyang bewang. Ipinatong ni Calix ang kanyang baba sa balikat ng asawa at iginawad ng isang mababang halik sa leeg nito. Malamig ba, misis ko? Malambing na bulong ni Calix. Napahilig si Josiah sa dibdib ng kanyang kabiyak. Hindi mahal dahil nandito ka. Bahagyang ibinaba ni Calix ang kanyang kamay at dahang-dahang hinaplos ang bahagyang umbok sa tiyan ni Josiah. 3 buwang buntis muli si Josiah at sa pagkakataong ito, kinumpirma ng doktor na isang malusog na baby girl naman ang kanilang inaasahan. Iniisip ko pa rin minsan, mahinang wika ni Calix habang nakatitig sa karagatan. Kung paano kung hindi ako dumalo sa kasal na yun sa katedral, 9 na taon na nakalipas. Kung paano hindi kita nakita sa gitna ng aisle. Pumihit si Josiah upang harapin ang kanyang asawa. Inangat niya ang kanyang mga kamay at pinaglahok ang kanyang mga daliri sa buhok ni Calix, gaya ng laging ginagawa nito tuwing naglalambing. Kahit hindi ka dumalo sa kasal na yun, Calix, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin tayo. Nakangiting sagot ni Josiah. Nakalimutan man ng utak ko ang mukha at ang pangalan mo noon. Ang puso ko'y laging nakatali sa'yo. Ikaw ang nakaguhit sa kaluluwa ko. Hinalikan ni Calix ang noon ni Josiah ng matagal at puno ng paggalang. Salamat sa pagbabalik sa akin, Josiah. Salamat sa pagkompleto sa buhay ko.
Daddy, Mommy, tingnan niyo po si Aiden. Nahulog yung saranggola niya sa puno. Sigaw ni Ethan mula sa ibaba ng burol. Natawa ng mahina sina Calix at Josiah. Umakbay si Calix sa kanyang asawa habang sabay silang humakbang pababa ng beranda upang salubungin ang kanilang mga anak. Sa gitna ng paglubog ng araw, nagbibigay ng kintong kulay sa kalangitan. Wala nang pigati, wala nang mga lihim at wala nang nawalang alaala. Ang meron na lamang ay isang pamilyang binuo ng pagsubok, pinatibay ng panahon at mamumuhay ng may walang katapusang pagmamahal. At diyan nagtatapos ang kwento ni Calix, Josiah at ng magagaling nilang triplets na sina Ethan, Alaric at Aiden. Kayo mga ka-listeners, anong gagawin niyo kung kayong nasa kalagayan ni Calix? Kakayanin niyo rin bang maghintay at lumaban sa loob ng 5 taon? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Babasahin at ipagpapasalamat ko ang bawat isa niyong tugon. Kung nagustuhan ninyo ang paborito nating pocketbook style audio drama ngayon, pakishare din sa inyong mga kaibigan at pamilya. Magkita-kita muli tayo sa susunod nating nobela. Maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik.